Breaking news! Gobyerno ng Pilipinas, lalabanan na ang patuloy na pang-aapi ng China sa West Philippine Sea. China, gulat na gulat. Samantala, First Lady, patuloy ang paghatid ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong nating mga kababayan sa mga malalayong lugar. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, handa umano ang gobyerno ng Pilipinas na protektahan ng mga mangingisdang Pilipino mula sa mga banta umano ng pagkulong ng Chino sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan umano ng pagpapalakas ng yaman dagat, sinabi umano ng Zambales Representative Jefferson Congyon noong Biyernes, gagawin umano ng gobyerno ang pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat na kanilang makakaya para maprotektahan ang ating mga mangingisdang Pilipino mula sa banta umano na ditensyon ng China, lalo na umano ang hakbang na papalapit na umano ang Hunyo 15. Ang gobyerno ng Pilipinas at lalo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy ang suporta nito sa mga mangingisdang Pilipino para igiit ang karapatan ng bawat Pilipino sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Kahit anong banta umano ng China sa Pilipinas, hindi umano patitinag ang gobyerno ng Pilipinas sa mga banta umano ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon umano sa nakalat nating impormasyon, yan umano ay isa na naman sa mga strategy ng China para sakupin ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ang shoal ay isa umano sa mga inaangkin ng China na pasok pa umano sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay patuloy umano na nagtatrabaho upang maprotektahan ang karapatan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea laban umano sa pang-aabuso ng ibang bansa, partikular na umano ang China, kahit na may mga ulat na nagsasaad na ang panggigipit ng China Coast Guard sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay nagpapatupad umano ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan, karapatan ng bawat mangingisdang Pilipino. Isa sa mga nangunguna sa isyo sa West Philippine Sea ay ang Scarborough Shoal, kung saan umano may mga ulat na panggigipit ng China Coast Guard sa mga mangingisda mula sa Pilipinas sa pamamagitan umano ng pagsasagawa ng mga seminar at workshop tulad na ginawa umano sa Zambales, kung saan umano nakuha na ng impormasyon ang Vera Files ng Pilipinas ay patuloy na nagbibigay ng edukasyon at suporta sa mga mangingisda upang mapalawak ang kaalaman sa kanilang karapatan at sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang mga ganitong hakbang umano ay bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na labanan ang pang-aabuso at protektahan ang mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pamahalaan ay nagbibigay ng mga modernisadong kagamitan sa pangingisda tulad umano ng mga bagong bangka, pangingisdaan at iba pang kagamitan upang mapalakas ang kapasidad at produktibidad ng mga mangingisda sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mayroon din umanong financial support na ibinigay ang gobyerno sa mga mangingisda upang matulungan silang mapalago ang kanilang kita at kabuhayan. Ito ay isa sa pamamagitan umano ng tulong, pinansyal, grants at iba pang suporta na naglalayong mapabuti ang kalagayan umano ng mga mangingisdang Pilipino. Dagdag pa rito, ang Pilipinas ay nagpapadala ng mga tauhan Philippine Coast Guard upang mabantayan at maprotektahan sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ang presensya umano ng Coast Guard personnel ay naglalayag at siguruhin ligtas at maayos na paglalakbay ng mga mangingisdang Pilipino sa lugar. May mga edukasyonal na programa at pagsasanay na isinagawa ang Pilipinas upang mapalawak ang kaalaman ng mga mangingisda hinggil sa kanilang karapatan at tamang pagkilos sa West Philippine Sea. Ito ay upang palakasin ang kanilang kaalaman at kamalayan sa kanilang sitwasyon. At ayon pa dito, ang mga mangingisda kasama ang iba pang mga manggagawang sektor ng agrikultura ay kasama sa priority list underprivileged Filipinos na makikinabang sa libreng housing program ng pamahalaan. Ito ay bahagi naman ng pagsisikap na bigyan na maayos na tirahan at kabuhayan ang mga nangangailangan. Sa pamamagitan umano ng mga hakbang na ito, ang Pilipinas ay patuloy na nagtataguyod ng programa at suporta
upang matulungan at maprotektahan ang kanilang mangingisda sa West Philippine Sea, lalo na sa harap ng mga hamon at pang-aabuso mula sa ibang bansa, partikular na ang China. Tayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay nagsasagawa umano ng mga diplomatikong protesta laban sa mga illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ay upang ipahayag ang pagtutol at pagtatanggol sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda. At ayon pa dito, ang pamahalaan ay nagbibigay din ng suporta at pagtitiyak sa mga maritime resources tulad ng pagpapadagdag ng mga barko para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ito ay upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagprotekta ng kanilang mga ngisda at mga teritoryo. Dagdag pa rito, ang Pilipinas ay nakikipagtulungan sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Estados Unidos upang mapalakas ang kanilang posisyon laban sa pang-aabuso umano ng China sa West Philippine Sea. Ang mga internasyonal na alliance ay nagbibigay ng suporta at proteksyon sa Pilipinas laban sa pang-aabuso umano ng China. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito at sa iba pang mga balita? Ayon umano sa balita, ang First Lady Liza Aranita Marcos ay muli na naman umano nagatid ng mahalagang serbisyo ng gobyerno. Naglakbay umano si First Lady Aranita Marcos sa Zamboanga City para sa Lingap at Alagang Bayanihan o Love for All Caravan. Ang proyektong ito ay malapit sa puso umano ng unang ginang, ay naglalayon umano magdala ng libreng serbisyo at medikal at iba pang serbisyo ng gobyerno sa mga malalayong lugar. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Love for All ni First Lady Liza Aranita Marcos ay isang programa o kampanya na naglalayon umano magbigay ng pagmamahal, suporta at tulong sa mga komunidad at individual na nangangailangan umano ng layunin ng Love for All na ipapakita ang pagmamalasakit at kabutihan sa pamamagitan umano ng iba't ibang mga aktibidad at proyekto na naglalayon mapabuti ang kalagayan ng mga tao. At ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, pangunahing umano hangarin ng Love for All ay maghatid umano ng pag-asa, inspirasyon at pagmamahal sa mga tao sa pamamagitan umano ng mga aktibidad na nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan at pag-aalaga sa bawat isa. Sa pamamagitan umano ng mga ito, inaasahan umano ng benepisyaryo ay mabigyan umano ng bagong sigla at bagong pag-asa ang kanilang mga buhay. Mahalaga rin din umano na tandaan na ang mga layunin umano ng Love for All ay maaari umano magbago o magkaroon umano ng iba't ibang espiritu depende sa umano sa pangangailangan at sitwasyon ng mga komunidad at kanilang tinutulungan. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, hindi lang umano sa Zamboanga naghahatid ng tulong ang Love for All dahil ito daw umano ay iniikot ang buong Pilipinas para mamahagi ng tulong sa lahat ng mga mamamayang Pilipino para mabigyan tulong at muling pasiglahin ang buhay ng bawat mga Pilipino. Ang ninanais lang daw umano ng Love for All na ito ay magsama-sama ang bawat Pilipino at magkaisa tungo sa pagbabago ng ating bansa. Ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na maghahatid umano ng tulong sa mga mamamayang Pilipino na nangangailangan umano ng tulong, lalo na ngayon umano sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panggigipit umano ng mga barko ng China sa mga teritoryo na pag-ari ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Siyempre hanggang dito na lang po.